Konnichiwa, Discoverers and Wanderers! For today's video, nandito tayo sa Kawagoe, or also known as Little Edo, to step back in time and experience old Tokyo. Samahan niyo kami, let's go! Dito pala sa Kawagoe, yung primary mode of transport nila is bus. So walang trains around the city or the area. So sakay tayo dito sa bus papuntang Old Town. Yeah. Maglalakad na tayo, Wanderers, papunta sa Hikawa Shrine. Kakababa lang natin ng bus. Tapos merong parang 3-minute walk going to Hikawa Shrine. Malapit lang siya sa Old Town, Wanderers. Siguro mga few minutes walk. Parang magkakadugtong lang yung mga pwede niyong puntahan dito sa Kawagoe. Ito yung shrine. Tapos sikat sila din sa mga Thai or yung mga fish na huhulihin niyo for fortune. So try natin yan mamaya. Ito ata yung main entrance, yung may Victory Gate. Doon tayo pumasok sa may side kanina. Sikat yung Hikawa Shrine ito sa mga Thai or yung parang Red Sea bream na mga fortune fish. Huli niyo siya, I think. Magkano siya? Parang around 300 yata. 300 yen. So, huli kayo may red and then may pink. Tapos yung shrine na ito, parang ano siya sikat siya for love, yung matchmaking. So, yung mga gusto ng magandang marriage, magandang relationship, or gusto makahanap ng partner, pumupunta sila dito. Wanderers, ito yung sinasabi ko sa inyo, huli kayo ng Thai for fortune. Ito yung red. Tapos ando dun yung pink. Ito yung pink. Here. Naka-Japanese yung mga yung mga nakasulat. So, translate natin. Meron din sila, hindi ko alam kung seasonal, pero may kamote. Ito. Ang cool. So try natin mag-fish. So yung red daw is for career and health. Tapos yung pink ones naman, pink and white, yun naman is for love and relationship. So dito tayo sa red. Sige, hulog natin 300. Hulog kayo ng 300 dyan, and then Oh my goodness. may fishing rod dito. Our fortune. Oh, ito ay fishing. Ano kaya? Ito? Ito na lang. Ayun yung makuha. Eh. Ito. Ito na yung fortune. Basahin natin. Japanese or English? In Japanese. So, I think you have to read it ng naka-Google Translate. In Japanese siya. Hindi namin siya ma-translate ng maayos sa Google Translate. So, tinanong ko yung Japanese dito. Si ate. Sabi niya, good fortune daw. So, we're gonna keep this one. And of course, the red sea bream. So, again, Wanderers, pag bad fortune, iniiwan nila dyan, pati yung mga isda. Tatali nila. Tatali nila para huwag magkatotoo. Parang hindi ko tinatanggap yung bad fortune na to or hindi ko, nire-repent ko siya. Ano yun? Parang mga wishes nila to. So, if you wish, I think if you wish for a child, ganyan. Yun na lang tunnel na to. So, kung magsulat, Wanderers, if you want to make a wish, pwede kayong bumili ng mga ganitong wooden boards and then you can write your wishes and type. Dito sa bandang likod ng shrine,
merong river, tapos I think Cherry Blossom Lane din. Almost similar sa Meguro, saka sa Philosopher's Spot. So, kung titignan nyo, sobrang daming cherry blossom tree dito. Ayan na, mahaba rin siya. Yung river niya napupuno na ng petals. Ayan na yung mga petals niya. Ayan, sa kabila meron din. Tapos na tayo dito, Wanderers. Dito sa Hikawa Shrine. Pupunta na tayo dun sa Old Town. Maliit lang siya. And maraming sarado na parang worship place. No? Yung mga ano nila, altars or maliit na temples. Yung pinaka-main lang na the main grounds lang yung open nila for tourists. Skip na siguro natin yung castle. Kawagawa Castle kasi close siya pag Monday based dun sa information. Monday kasi kami nagpunta. Anyway, punta na tayo sa Old Town. Doon na tayo mag-lunch. And hanapin natin yung magandang Starbucks. A few minutes later. Siguro tayo dito. May golden cow. I think siguro Wagyu yung specialty. May Ito pala. baka eh. Ay, yun yung menu nila. Ito. Pasok nila. Lunch time muna, Wanderers. Meron kaming nadaanan dito, papasok ng Old Town. Meron siyang golden baka sa harap. So, ano pangalan ng restaurant natin? Hoshikawa. Ushikawa. Parang Ushikawa, parang beef restaurant siya. So, nagsiserve sila ng mga A5 grade na mga beef. Pero, in-order natin yung premium Japanese beef ribs bowl. Kasi hindi available yung iba. By reservation tong restaurant na to, itong Ushikawa. Pero natsyempohan namin siya ng hindi ganun ka-busy. Maybe because it's a Monday. Pero I suggest kung pupunta kayo dito, i-check nyo siya kasi by reservation siya. Set menu yung in-order namin. Bali, meron na siyang beef bowl, may miso soup, merong cold tofu, at saka other side dishes. Bali, 1,800 yen itong set na. Ito yung pinakamura na set nila. Pupunta ko. Bye! So may egg, ito yung A5 nila na beef rib. So, meron pala siyang mga seaweed sa ilalim. Ang lambot. Oh, boss. Kitang-kita niyo naman, di ba? O, kitang-kita niyo naman. Yan ang ebidensya. Masarap siya. Sobrang sarap niya, Wanderers. Highly recommended. Much later. Galing parang mga makalumang mga tindahan. Ang mura yung tinda niya, no? Mga snacks. So, papunta na tayo ng Old Town. Ito na ba yung stretch na yun or may papasukan pa tayo? Okay. Pero ang galing, parang para kang napunta sa lumang Japan. Ganun yung feels niya, Wanderers. Tawid tayo. So, ito na yun, Wanderers. Ayan yung stretch na yan. Ito yung Old Town. So, marami rin mga kainan dito sa mismong Old Town. Tapos may mga naka-kimono rin, pwede ka mag-rent ng kimono. Lakad-lakad ka lang din. I-check ako, siguro mga nasa 24, 25 degrees. Medyo mahangin lang, kaya masarap din maglakad. Dami talagang kainan din dito sa mismong Old Town. So, parang may maliit na alley. Laki pa pala siya sa loob. Na pwede kang kumain dyan. So, ito yung menu nila.
Ito yung cherry blossom na whipping. Kaya lang wala na yung petals. Food court outside, no? Ito pa isang ali. Sikat din dito yung mga kamote or dahil in season siya. Siguro pag spring kamote yung nila. Yung Specialty. special, oo. So kapag napagod ka na, pwede kang pahinga dito sa mga loob ng mga alis. You can sit down and relax. So along Old Town, meron kayong parang alley na dadaanan papunta sa Yojuin Temple. So maraming temples dito sa Old Town, dito sa Kawagoe. Nadaanan kayong mga small stores dito, mga traditional stores. Naman mga damit. Mga souvenirs. Saka yung, anong tawag dito? Yung sinasabit nila sa mga walls nila. Parang curtain na. Parang coffee. You also have ice cream. Ayan. Yan na yung papasok ng temple. Pero feeling ko sarado rin siya today. Ang ganda rito. Yung laki ng mga kuyo. Yun na may parang albay na may white. Oh my gosh, yes! Sobrang laki. Yung mga iba pa. Ano lumabas si big boy, big girl? Come here. Sikat to dito eh. May dumpling. Siya sa mga must-try dito sa Kawagoe. Mainit. Ito siya, kaya itsura. So sweet potato dumpling. Sweet potato dumpling, tapos may red bean din. Okay. Try natin, mainit. Okay lang. Hindi siya matamis. Kamote na nasa loob ng mochi. Nga mochi yung niya. Hindi siya matamis. Tama lang. Ito rin yung mga sikat na souvenirs. Yung fox mask dito. Kasi may mga delicacies dito sa loob. Kamote talaga. Kamote pa. Dami rin sila ditong parang kamote bread. 300 isa. Tapos mahaba siya. We call it fu. So food na yung tawag. Made of wheat, brown sugar, and honey. Okay. Cool na. Yan na, si Totoro. Hindi siya tinapay ha. Keychain siya, Wonder. Akala ko tinapay. Mga tinapay. Yan, malaking nipid dun sa loob. Matagal ko nang gustong bumili ng items sa mga Miffy stores. So, sa wakas, nakabili tayo ng mug. Ito yung mga bread nila, pastry sa loob. May cafe din sila. Katabi lang nung shop nila. Ice cream, tapos meron din drinks. Wanderers, ito na yung Bell Tower. Ganda, no? Yan. So, functioning pa tong bell na to. Nakakatunog lang niya ngayong 3 p.m. Ang galing na preserve nila yan. Yan na. Wooden structures. From the old Edo period. So, ito yung bell tower. Pasok tayo din sa loob. Kinokani, Time Bell Tower. It is said that the Time Bell Tower was built around the era when Sakai. So, 17th century pa siya. Oh, it was burnt down numerous times na daw. Alam niyo ba, Wanderers, na ang meaning ng Kawagoe ay Little Edo? Kinuha siya dun sa pangalan na Old Edo or Old Tokyo. Kaya pala sobrang dami dito mga preserved na old structures and buildings. Yes. Para makalumang Tokyo talaga yung itsura niya during the Edo period.
Ibang-iba yung feels niya, no? Kahit na 1 hour away lang siya sa hustle and bustle ng city of Tokyo. So, kung nandito kayo or malapit kayo sa Tokyo, nagstay kayo sa Tokyo, isama niyo yung Kawagoe kasi iba yung experience dito. Sobrang chill, no? So 1 JR ride lang siya from Yes. Ikebukuro. Or I think pati Shinjuku. Shinjuku also. So yung JA line lang. JA line. The JA green line, no? So mga 40 minutes to 1 hour. Dito ka na. So, ito na yung Starbucks. Parang wala naman siya masyadong tao, no? Malaki kasi yung loob niya. Unlike sa Kyoto na onti lang yung tatami. Oo. Yung loob niya maluwag. Pero maganda yung Ang ganda nung ano niya. aesthetic. Facade niya, aesthetic. Babe. So, magpalamig muna tayo. So, ito yung mga susundan yung parang mga etiquette dito sa Japan. So, do not eat while walking. No food and drink siguro. Outside food and drink pagpapasok. Toilet for paying customers only. And no bicycle parking. Actually, dito siya sa Starbucks. Pero itong unang-una nag-a-apply siya sa Japan. Sa whole of Japan. Pagpasok, ganyan yun. Dito na agad yung counter niya. Dito kayo mag-order. Yung Gohobi melon talaga yung specialty ngayong spring. Yan siya, oh. Meron siyang inside seating. Tapos meron siya sa garden sa labas. Meron din siya dito para maliit. So dito tayo, no? Parang may garden. Sige, tingnan natin. So, hanap na tayo ng seats natin, Wanderers. Dito tayo siguro sa labas, sa may garden. Parang yung Zen garden nila. For a change. So, here you go. This is how it looks like. And then, they have benches here. Tapos may table. So, dito tayo siguro para more relaxed and more zen yung experience. Hindi pa tayo Wanderers dito sa loob kasi medyo mainit sa labas. Tsaka nakakapagod. Dito muna tayo sa may aircon. Yan pa rin naman yung view sa labas. Yung Zen garden na lang. Ito sa akin, sweet coffee. Umorder ako ng white chocolate mocha na decaf. Ganda ng Starbucks Wanderers. Yung ceiling niya. Sarap sana umupo sa labas. Kaya lang ang init. Just then. Meron dito ang shop na nagbebenta ng chopsticks. So ito siya. Handmade chopsticks kasi ikaw mismo yung gagawa ng chopsticks mo. Ang galing. I think mga 30 minutes po matatapos to. Okay. So ito siya, Woodworks Kawagoe, Japan. Tapos ginagagano. Ayun na, Kung gumagawa nagkakayas sila. ng chopsticks. Amazing! So may mga different types of food. Tapos, different din yung price niya. Nakalagay naman. So nga pansin nyo, may star. Ibig sabihin, yun yung difficulty level kung paano siya ginagawa. So yan. So, challenging. Gusto mo yung pinakamahirap? Huwag tayo sa mayroon. Tingin tayo kung ano pwede. This one, please. So that's how much? 2-2? So bayaran na muna natin. So, ganito yung gawaan, Wanderers. May station kayo. Iba-ibang station. Maraming station. Galing, no? Number one. Okay. There's a knife though. Okay. You can put from top. The shape. There you go. Ooh. Keep doing until flat. Until flat. To see. Okay. Okay. So, isi-shave mo siya. Parang tatasahan mo siya. Hanggang flat na siya. Andahan. So ulitin ko lang na siya hanggang maging flat yung surface or material niya. 4 na beses mo siyang gagawin kasi 4 na side siya. So, this will take about 30 minutes sa isang pair. Tapos na yung 1 saka 2. Ito na naman tayo nalipat sa kabila. For 3 and 4. So ito na yung first stick natin. Meron pa tayong isa. So, lumipis talaga yung ano niya, no? Nag-shape talaga siya. Ang galing. I think i-sharpen pa to or ito polish pa to later. Pero tapusin ko muna isa.
Next step, yung kikinisin mo na sa Wanderers. May sandpaper yan. You have to wear gloves. Para siguro hindi ka masalubsob. Walang splinters. Ganun. Ano inyo, sa sandpaper nyo yung mga edges para medyo rounder siya. Galing, nakagawa na siya ng sarili niyang chopstick. Next one. Galing, no? Magkano ito? 2,200. 1,200 na pili nating wood. Oo. Depende kasi sa material or wood na pipiliin niyo. Well, same material, wood siya talaga. Depende kung anong klaseng wood. Pero pinakamura yata dyan is 1,600. Yan, oo. Ayan na! Done! So, ikaw gumawa ng sarili mong chopsticks. Ang galing, no? Kasi pag ako gumawa Wanderers, baka mag-isang oras ako dyan. Okay. Same guys. Pakita mo lang sa kanila yung ginawa mo. Just then. Kung ayaw niyong gumawa ng chopsticks, pwede kayong gumawa ng sarili niyong rings. Actually, uso to dito, gumagawa sila ng sarili nilang wedding rings. Meron silang tatlong material, I think. Silver, brass, and yellow gold. So, ayan yung mga prices niya. Ito yellow gold. 18K, 10K. So ito, 30 to 40 minutes. Oo. So, 5 to 10 minutes. Galing. Narinig niya yung paggawa nila, pagpukpok sa loob. And that's it for today's video. Thank you guys for watching. And kung nag-enjoy kayo, Please do subscribe to our channel. give us a thumbs up And hit that bell for more of our adventures. and misadventures as we discover. And Wonder Tokyo. Bye!